Okay, so purpose-driven life from a grace perspective, part 4. Part 4 na po ito sa ating series. So if we're going to look at it, ating mga napag-aralan, ito po yung purpose-driven life from grace perspective. 5 po yung purpose ng buhay po natin. Nakakadalawa na tayo, no? Una, yung unang tinatawag na worship. Ito yung in Christ, you are planned for God's pleasure. Pinalano ka na pala ng Diyos para sa kanyang kaligayahan. Ang tunay na worship, pagbibigay ng kaligayahan sa Diyos, at napag-usapan na natin yan na ang tunay na kaligayahan sa Diyos ay panampalatayanan mo ang kanyang anak. Yun ay tunay na pagsamba. Saan sa Bible? May resibo ko, Ephesians chapter 1, verse 4-5, na ang tunay na worship daw ay manampalataya sa kanyang anak. Hindi yung Romans 12:1. Mga tinuturo ng perverted, Romans 12:1. Offer your life, a giving sacrifice, and this is the worship. Hindi naman worship ang binanggit dun eh. Diba? Tinanga natin. Hindi naman worship yun eh. Service ang sinabi dun, hindi worship. Your service sa Greek. Kaya kasi kung sasabihin mo na offer your life, lumalabas nun na ang magbibigay ng kaluguran sa Diyos yung pag-offer mo sa Diyos. Diba? Hindi yun. So anong tunay na worship? Ang tunay na worship talaga sa in grace perspective, Ephesians chapter 1 verse 4-5, ano lang tayo, review. Bago palikayan sa libutan, pinili na tayo upang tayo maging Kanya. Kaya tayo nilikha kasi para sa Kanya, at pinili niya tayo upang maging Kanya. Paano tayo magiging Kanya? So magitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Si Kristo pa rin ang bida ng pagsamba mo, hindi yung worship mo, hindi yung pakanta-kanta mo dyan. Upang tayo maging banal at walang kapintasan, no? Dahil sa Kanyang pag-ibig ng Diyos, tayo Kanyang pinili na maging anak niya. So magitan ni Kristo Jesus, iyan ang Kanyang layunin. Yun yung pinakapuso. That is the worship. Alam na natin yan, guys, ha? Sunod yung fellowship. You know naman, napag-usapan na natin to last week, na ang fellowship ay hindi ka lang dapat nag-iisa. Tandaan niyo mga kapatid, ang worship ang pinakasentro ng ating buhay, yung pananampalataya natin sa tinapos na gawa ni Kristo. Yun ang worship. Then, good works will follow. Ito na yung good works. Kailangan mong umanib sa iglesia. Kailangan mo mag-church, walang mag-aalaga sa'yo. Hindi mo pwedeng mabuhay ka nag-iisa, para kang si Ranon. No? Para kang nagbabasketball na wala kang team. So kailangan mo ng kasama. Matututunan mo yan sa simbahan, sa mga kapatiran. Okay? Mali mo yung kapatid mo. Ang pagmamahal, understanding. Hindi mo nakikita yung sarili mo, lagi lang mali yung kapatid mo, ikaw hindi ka nagkakamali. Okay? So dapat maintindihan natin mga kapatid na ang tunay na pagmamahal sa ating kapatid ay both. Inuunawa natin mga kapatid. Okay? Bigay natin ang ating buhay sa ating mga kapatid. 1 John chapter 3 verse 16. Ang linaw mo. 1 John chapter 3. Dito natin makikilala daw ang tunay na pag-ibig. Ano daw? Inialay ni Kristo ang kanyang buhay sa atin. Yun daw ang totoong pag-ibig. Kaya ano naman mang dapat mong gawin? Kaya dapat din natin iaalay ang ating buhay kay Jesus ba? Hindi. Sa ating kapatid. Ayan o, linaw. Yan ang tinuturo ng Bible, guys. So, yan ang purpose natin. Ikalawang purpose ng buhay mo, kailangan mo makipag-fellowship. Fellowship, ang meaning nito ay koinonia, means hindi yung ang fellowship ng alam natin, yung magkakain sa Starbucks, magpo-fellowship kayo doon, punta kayo ng Tagaytay, fellowship daw yung punta kayo ng church, magkainan kayo dun. Hindi yun ang fellowship. Ang fellowship, pagbibigay mo ng buhay mo sa kapatid mo. Giving your life to him, to her. Okay? Mahalaga yung nagmamahalan tayo mga kapatid. Alam mo yung pagmamahal kapatid, hindi lang yung hindi lang yung nakukuha sa mga salita, bula-bula ng bibig. Sabi sa Bible, baliwala yung mga sinasabi mo kung hindi mo maipakita sa gawa. Paano mo ipapakita sa gawa yun? Sa magitan ng ating oras. Oras, ang the best use of life is love. The best use of love is time. And the best use of time, ngayon na. Okay? Huwag mo na pagpabukas. Kasi baka bukas patay na yan. Wala na yan. Diba? Sayang.
Ang fellowship talaga, yung involved ka sa buhay ng kapatid mo. Inaalagaan mo, tinutulungan mo, pinagsasabihan mo. At kayo naman, pag pinagsasabihan kayo ng tinuri ng kapatid, unang kayo ma-open. At yung mga nagre-rebuke naman, huwag naman sa harapan ng maraming tao. Konting ethics naman, di ba? Ethics, Christian ethics. Ilugar ka, lumugar ka ng lugar. Huwag mong ipahiya. Okay? Huwag mong ipahiya. Okay, so sana tayo ngayon. Discipleship. Ito medyo malalim to guys ha. Ano ba ibig sabihin ng discipleship? Ang sinasabi ng iba, pag sinabing discipleship daw, ito daw yung yung mag-aaral daw kayo sa simbahan, i-disciple daw kayo, mag-aaral kayo ng mga doctrine, mag-aaral kayo ng Bible school, tapos follow Jesus. Hindi po ganun ang discipleship guys. It is not an education, it is not. Ang magdi-disciple sa iyo, hindi pastor. Oh, Diyos ko, discipleship daw, pastor, hindi. Sa purpose-driven life, malalaman nyo kung sino ang nagdi-disciple sa atin. Hindi pastor ang magdi-disciple sa atin. Hindi ako. Hindi ako. Ano ba yung mas biblical? Tingnan na natin, ito yung pag-usapan natin. In Christ, you are transformed in Christ-likeness. Ano ibig sabihin, Pastor Edwin, ng Christ-likeness? Okay? Ang pinaka-model kasi, guys, ay ito, basahin natin. So ito po, ano ba ang purpose ng buhay mo? Ang purpose ng buhay mo, yung pangatlong purpose ng buhay mo, hindi lamang ikaw sumamba sa Diyos, hindi lamang ikaw ay mahalin ng iyong kapatid. Dapat nagbabago ang mga ugali natin, guys. Nagmamatured tayo. Alam nyo na ang pag-uusapan natin. Maganda to, guys, ha? Bato-bato sa langit, tamaan, may peklat, ha? Okay. Sige, pastor. Pwede ako magpatama, pastor. Ayan. Sige, manahimik ka dyan, kambing. Dyan ka lang. Okay. Bago daw tayo ng pag-uugali, sabi ng Bible. Kanino ugali ba ang dapat gayahin? Sabi, the model of character is to be like Jesus. Kagaya na napag-usapan natin, mga nakaraan devotion, di ba, yung 10 ministry ko doon. The foundation of ministry is character, number 1. At yung number 10, the model of ministry is Jesus. Hindi yung pastor mo, yung idol mo. Pati tawa ng pastor mo, ginagaya mo, hindi ganon, guys. Ang idol dapat natin, si Jesus. So, umpisa pa lang, plano na ng Diyos na gawin tayong maging gaya ng kanyang anak na si Jesus. Ito ang ikatlong purpose ng iyong buhay. Sinabi ng Diyos, di ba, lalangin natin ang ating tao, ayon sa ating larawan, ayon sa kanyang wangis. Nais kasi ng Diyos, ang goal niya talaga, hindi lang yung sambahin siya through Christ. Dapat nagmamature tayo sa relationship sa kapatiran at higit sa lahat, dapat nagmamature tayo sa mga sarili natin. Kasi ang pinakapunot dulo ng lahat, yung sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 29, nalalangin daw natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ito malalim to ng konti. Bakit? Ano ba ibig sabihin? Nais ng Diyos maging kalarawan natin ang Diyos. Sa paanong paraan? Sa ugali. Kung ano yung ugali ng Diyos, nais kasi ng Diyos na yun din na magbago ka. Okay? At saka ang tunay na magdi-disciple sa iyo, hindi yung pastor mo. Sinabi lang yung sa mga alagad na go ye therefore and make disciple. Pero yung discipleship na tinuturo ni Jesus Christ ng Biblia, ang realidad, ang Diyos ang kumikilos. Tayo lang ay tagapagsalita, pero hindi ko yung magdi-disciple. Sinusubukan ko si Edwin na wag mo nang tumugtog. Tinitingnan ko yung karakter niya kung magtatampo siya. Tama ba naman yun? Ano ba namang klaseng pastor yung mga yan? Hindi ko muna ikaw patatayuin kasi hindi pa kayo kasal. Hindi ka muna magki-keyboard. Ayan. Dinidisciple kita. Yung mga pastor na gano'n. Pastor, hindi kayo Diyos, ha? Pipingutin ko mga tenga nyo Hindi kayo Diyos. Diyos ko, saan nyo natutunan yung mga ganyan? I-DDA kita. I-DDA. Ano yung DA? Ayan. Daing muna. Malayo.
Ano, mga pastor, discipleship. Ang discipleship, yung Diyos ang magdi-disciple sa atin. Mamaya pakikita ko sa inyo. Tingnan nyo disclaimer tayo ang pagbabago ng pag-uugali o yung Christ-likeness o maturity ay hindi dahilan para ikaw ay maligtas sa walang kinalaman dito yung kaligtasan natin dahil ang may kinalaman dito yung una natin na pag-usapan, yung worship. Sa worship, pinag-usapan na natin ang kaluguran ng Diyos ay manampalataya sa kanyang anak para ikaw ay maligtas, maging banal, mapatawad ang iyong kasalanan, maging tsarito ang buhay mo at pagaling sa lahat ng iyong mga sugat. Yung 5 finished work of Christ nasa worship. Napag-usapan na natin to. Panoorin nyo na lang sa YouTube yung part 2 nito na andun yun, okay? Kundi ito ay bunga lang ng iyong kaligtasan. Pagkatapos mo maligtas, eto guys, eto ang logic. Una, maliligtas ka muna through faith, through Christ. Then after that, what's next? Tignan nyo, kung kaligtasan ang nais ng Diyos sa buhay mo, ba't ka pa nabubuhay ngayon? Anong purpose mo? Ba't nasa daigdig ka ba? Kung kaligtasan lang ang gusto ng Diyos sa atin. Ito ang problema sa mga nagtuturo. Huwag ka na magturo ng mga ganyan, Pastor Edwin, yung character development, dun tayo sa salvation lang, salvation. Salvation. Mga pinagpo-post, puro salvation, hindi na nagbago. Dapat nagmamature tayo ng pinag-aaralan natin. Hindi natatapos sa salvation lang ang buhay natin. Nasa daigdig ka. Marami kang challenges sa daigdig. So meron kang dapat maunawaan. Una, meron kang kapatiran na dapat mo malapitan. Pangalawa, dapat magbago ka ng pag-uugali Meron dapat mabago sa atin, mga kapatid. Okay. Mamaya malalaman nyo si Lord na nagdidisiplina, hindi pastor Sabi rito, gaya ng Diyos, tayo mga spiritual beings, ang ating espiritu ay hindi namamatay at connected sa ating katawang lupa. Tayo may pag-iisip, marunong tayo mag-isip, mga tuwiran at gumawa ng solusyon kapag may problema. O gaya din daw ng Diyos, tayo may emosyon, marunong tayo magbigay at tumanggap ng pag-ibig. Tayo ay may kalooban o yung will. Kaya marunong tayong makaalam kung ano ang mabuti at ano ang masama at kung saan accountable tayo sa Diyos. O hindi pala sa Diyos. Malito, perverted to. Accountable tayo sa sarili natin at kapwa. Baguhin ko nga, perverted to. Ay nako, requaren talaga. Perverted. Accountable tayo, hindi sa Diyos. Wala na tayong accountability sa Diyos. Kasi in-account na ni Kristo yung binayaran na ni Kristo yun. So dapat dito, accountable tayo sa kapwa at sa sarili o yung good works. Kaya pag nagkakasala ka, yari ka sa kapwa mo. Diba? Okay, balik natin. Okay, ulitin ko kung ano ang mabuti at kung ano masama kung saan accountable tayo sa kapwa at sarili natin. Yan ang grace perspective, guys. Grace perspective yan. Okay, Mateo chapter 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. At pagkatapos ay nilalagay yun sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, nilalagay yun sa dalagang patungan upang magtanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at pupurihin ang inyong Ama na nasa langit. Mag-glorify pala ang Diyos kapag, nakikita ng mga tao sa atin na may pagbabago sa buhay natin. Hindi yung kung kailan napunta ka ng grace, lalo kang umabuso, lalo ka naging babaero. Hindi ka naman dating babaero. Nung nakita mo na ang grace ay pwedeng mabuso sa kasalanan, abusado ka naman. Diyos ko. Diba? Totoong maaabuso mo ang kasalanan dahil remember, when sin abound, grace abound. Pero nakakaya yung ugali mo. Biro mo, nung perverted ka, takot na takot ka magkasala sa kapwa mo, nung napunta ka ng full grace, lumala ka. Anyari sa iyo? Dati hindi ka naman nagmumura, ngayon nagmumura ka na porque nasa full grace ka na.
Ano yun? Anong nangyari sa'yo? O sino nakakaya? Eh di ikaw. Kaya yung patotoo mo. Di ba? Okay, okay. Tingnan nyo guys, sa simula pa lang ito, marami yan mamaya. So ano ang purpose kung bakit dapat tayo magbago ng ugali, mga kapatid? Ano ba ang purpose? Kasi, una, para matuwa sa iyo ang tao o lipunan. Practically, totoo naman yun eh. Kapag maayos ang ugali mo, pag good ka, marunong kang sumunod sa batas, law-abiding citizen ka, tapos marunong kang sumunod sa rules ng kumpanya mo habang nagtatrabaho ka, marunong kang sumunod sa boss mo, hindi ka rebelde, may tiwala ka sa Diyos, eh talagang papalakpakan ka ng tao. Biro mo na buong buhay mo, puro kawalang yan ang pinagagawa mo sa tao. Alam mo, pag nakita nila yung lapida mo doon sa sementeryo, sasabihin nila, eh, yung taong yan, nabubuhay, napakawalang yan, yun eh. Huh? Gusto nyo ba yun? Patay na kayo, inilalait pa kayo, nasa nicho na kayo, pinagtatawanan pa. Eh, ito, napakawalang yan, ito na nabubuhay to eh. Huh? Di ba? So anong purpose? Yun ang tinuturo ng Biblia. Kaya ako pa nasa daigdig na to para maging ilaw ka ng sanlibutan. Hindi hanggang ngayon matampuhin ka pa rin. Hindi ka lang nakamayan ng pastor. Magtatampo ka na. Lilipat ka ng ibang church. Okay? O, di ba mga kapatid? O, napakahalaga talaga ng pagbabago ng ugali. Tingnan nyo isa pa na. Para malugod ang tao sa iyo. Kasi kapag hindi natutuwa ang tao sa iyo, puno ng stress ang buhay mo, puno ka ng kaba, pressure, kasi mahirap na may makasamaan ka ng loob na kapwa mo. Gusto niyo ba yun? Oo, nalulugod nga ang Diyos sa iyo dahil kay Kristo, pero yung tao hindi nalulugod sa iyo. Tanda-tanda mo na, yung tao nag-a-adjust sa iyo. Wala kang pinagkatandaan. Kaya nga tayo tinawag ng matanda, eh dapat may pinagkakatandaan. Biro mo no, 60 years old ka na, matampuhin ka pa rin. Ay, ayari sa'yo. Jesus! Sa handaan eh, ang binigay lang sa'yo eh, tinola, ang pakpak, magtatampo ka na. Samantalang ibang kasama mo, binigyan, breast, nagtatampo ka na ng ganun. Ay, nako, pupun ako ngayon. Hindi lang pala dapat bata ang pinagpapasensya, pati din pala yung tumatanda, no? Kasi pag tumatanda na ro, nagiging matampuhin. Eh, dapat mag-adjust tayo, guys. Mag-adjust tayo. Mag-adjust ka. Okay, good. Kasi alam mo nyo bakit? Mahirap yung may makasamaan ng loob. Mahirap yun. Biro mo, no? Galit na galit sa yung tao, pero okay ka lang, no? Lagi yung pinagmamalaki. Okay naman ako sa Lord. Diligtas na naman ako, eh. Diba? So, anong kumpletong larawan ba ng Diyos? Yung maging kagaya ni Jesus. Kung meron man tayong model na dapat nating gayahin ng pag-uugali, si Jesus na. Hindi si Pastor Edwin, hindi yung pastor nyo, yung mga idolo nyo. Hindi yun. Ha? Si Jesus ang model. Kung meron mang ugali na dapat nating gayahin, perfect si Jesus. Saan sa Bible? Ito, basa. Ang context ng 2 Corinthians 4:4 ay yung mga hindi nakakaintindi ng gospel. Sabi rito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalawalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tin mo, nangangaral ka na mabuting balita pero hindi ka marunong makisama, paano maniniwala sa iyo yung tao? Paano nila makikita yung kalawalhatian ng Diyos sa iyo kung ikaw mismo hindi maayos ang ugali mo? Okay? Sabi nito, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Si Kristo talaga yung huwaran eh. So, sino ba ang idol mo? Guys, sino idol nyo? Kasi kung sino yung idol nyo, yung ginagaya nyo. Kagaya dati, no? Nung kabataan ko, idol na idol ko si Robin Padilla. Eh, Diyos ko. Bugbog dito, prat doon, pakikipag-away dito. Eh, sino idol mo? Idol mo, basagulero eh. Barumbado eh. O kaya yung ugali mo, barumbado rin. Idol mo yun eh. O meron kayong idol na kung sino man, pati tawa niya, gaya nyo. Kasi idol nyo. Dapat si Kristo yung idol po natin. Ha? Sabi rito na magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao. Ayun no, ang linaw oh.
Ano to, maligtas ba? Hindi. Pagkatapos mo maligtas, sabi, magbago na kayo ng diwa, ng pag-iisip. Dapat niyong isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. O sino ba yung bagong pagkatao na yun? Si Kristo. At nahayagang matuwid ng banal na pamumuhay sa katotohanan. So madaling salita mga kapatid, ang Christ-likeness pala ay una, sa mata ng Diyos, kapag nanampalataya ka kay Kristo, you become like Christ. Sa mata ng Diyos, ang nakikita niya sa iyo yung kanyang anak. Biblical yun, alam natin yun, yung tinatawag na divine exchange. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 nakalagay doon. Nung si Kristo ay napako sa krus, ang nakita ni Kristo ay makasalanan tao, ikaw, at nung siya'y namatay, si Kristo ang nakita sa iyo ng Diyos, kaya ka pinatawad. Yun yung una. Meron bang pangalawa? Sa mata ng tao. Sa mata ng tao, yun ang tatrabahuhin mo talaga. Kailangan mo ng work sa tao. Okay? Divide the scripture to, ha? Di ko sinasabing ang Christ-likeness ay good works para matuwa ang Diyos sa'yo. Hindi, ha? Natuwa na ang Diyos sa'yo noon pa dahil kay Kristo. Pero eto, dapat matuwa sa'yo yung tao. At sabi dyan, no, magbago na daw kayo ng diwa at pag-iisip. Dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nalikhang kalarawan ng Diyos. Okay? Christ-likeness is all about transforming your character, not your personality. Okay. Your personalities belongs to God. Dahil ang personality mo ay si Kristo, pero yung character mo, ikaw ang tatrabaho nun. Kailangan mo magdesisyon na magbago ng pag-uugali. Okay, next. So ano ba ang magagawa ng Diyos para maging kasing ugali mo si Jesus? Ngayon, ito ang tanong, ano ba ang magagawa ng Diyos para maging kasing ugali mo si Jesus? Ito guys, marirealize nyo na hindi nyo alam, dinidisciple na pala kayo ni Lord, malalaman nyo ngayon. Yung mga nangyayari sa buhay nyo, ito na yung mga sagot. Bakit may problema, may pagsubok, bakit mayroong mga hardship. Dito masasagot yung guys. Bakit mayroong mga unfair treatment, bakit si ganito mayaman, ako mahirap, pwede naman siya gano'n, pareho naman kami tsarito. Yung mga ganun tanong ba sa buhay, masasagot dito sa chapter na to. Ngayon ang tanong, ano ba ang magagawa ng Diyos para maging kasing ugali mo si Jesus? Sabi ng Biblia, ang Diyos daw ay tutulong sa atin. Yung Diyos pala yung tutulong. Tutulungan ka magbago ng Diyos. Babaguhin ka talaga ng Diyos. Okay? At ito'y mapapansin nyo guys, mapapansin nyo ngayon. Listen carefully, napakahalaga nito para nang sa ganun, lalo kayo magkaroon ng katahimikan ng pag-iisip at masasabi nyo na, kaya pala nangyayari sa akin to kasi ang plano ng Diyos, mabago ang ugali ko para sa tao. Na siyang Espiritu ang siya nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging, kalarawan niya. Nagbabago pala yung antas natin, O tingnan daw natin yung context. Ang sinasabi kaya dyan, Pastor Edwin, ay yung sa mata ng Diyos o sa mata ng tao. Yung 2 Corinthians 3:18. Kasi sabi dyan na siyang Espiritu ang siya nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian na tayo maging kalarawan niya. Ano ba yung nagbabago sa atin na tayo maging kalarawan niya? Saan to? Saang mata to? Mata ba ng Diyos to o mata ng tao? O basahin natin, 2 Corinthians 3:18. Sabi rito, ito yun, di ba? At ang Panginoon ang binabanggit dito ng Espiritu na nagbibigay sa atin ng kalayaan at kayo inalis na ang talukbong. Ang kaluwalhatian yan nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu na siyang magbabago sa atin at tayo kalarawan niya. Ano ba context? Ang context dito iba eh. Sabi rito, akala ba ninyo pinupuri namin ang aming sarili? Hindi kami tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo. Kayo na mismo ang rekomendasyon. Kayo ang nakasulat sa aming puso at makikilala na mababasa ng lahat. Ito pa, maliwanag na kayo ay sulat ni Kristo. Ano ibig sabihin itong sulat ni Kristo? Ang sulat na pinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi sinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay na hindi sa mga tapyas na bato ng tao. Ano ibig sabihin daw ng recommendation na to? Sulat. Kayo maliwanag na sulat ni Kristo. Ibig sabihin yung buhay nyo.
Kayo yung binabasa ng tao. Binabasa ka bilang Kristiyano, anong klaseng Kristiyano ka? Yun ang binabasa sa atin. Kaya ang sabi rito, no, maliwanag na kayo ay sulat ni Kristo. Ito ay metaphor ni Pablo na makita sa atin. Sino ba magbabasa sa buhay natin? Ang Diyos ba o ang tao? Guys, pakisagot nga. Yung sinasabing babasahin tayo ng tao, sino ang magbabasa nito? Diyos ba o tao, mga kapatid? Sagot lang po. Tao po. Tao, tao, tao. Tao po. Tao po. Opo. Tao po, pastor. Tao po, pastor. Oh, tao. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito, sa mata ng tao, binabasa ka ng mga tao. Ang Diyos, okay na ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, iba na ang Diyos dito. Wala na dito ang Diyos. Ang problema lang dito yung yung masasabi sa iyo ng tao. Kundi sinulat ng Espiritu. Kaya ang context dito, tungkol sa pagbabago ng buhay natin hanggang dulo. Kaya nasabi rito na siyang magbabago sa atin mula sa antas ng kaluwalhatian. So dahil ang nais ng Diyos na mabago ang ating ugali, siya yung magbabago sa atin, hindi yung pastor mo. At hindi ikaw, porque pastor ka, babaguhin mo. Wala kang karapatang magbago ng tao. Babaguhin ko to ang aking kapatid na to. Kailangan matuto siya sa magitan ng mga itinuturo ko. Guys, wala kayong karapatang magturo ng tao. Banal na Espiritu ang magtuturo, hindi kayo. Alam nyo kaya kayo nai-stress? Kaya yung ibang Kristiyano nai-stress. Kasi bakit? Nilalagay nila ang sarili nila sa trabaho ng Diyos. Trabaho ng Diyos magbago ng ugali ng tao, hindi mo trabaho magbago ng tao. Kaya yung kapwa mo, pag hindi nagbabago, nai-stress ka. Dapat ganito ka na, dapat nagbabago ka na eh. Ba't ganyan pa rin ugali mo? Sabihin naman sa'yo, ba't galit na galit ka? Ano ngayon kung hindi ako magbago? Hayaan mo ang Diyos ang magbago sa akin, hindi ikaw. Kaya maliwanag na ang discipleship, ang Diyos ang nagbabago sa atin, hindi tao. Yun ang perspective ng grace. Ang Diyos ang nagbabago, hindi tao. Kaya kayo mga pastor, tigil-tigilan nyo na yung kaka-DA nyo sa mga miyembro nyo. Hindi na magbabago yan, lalo lalayo sa Diyos yan, kaka-DA nyo. Di lang naka-attend ng practice, DA. Hindi lang nakakuha ng memory verse, DA. Tumugtog ng hindi nagpaalam, DA. Umaten lang ng party, hindi na patutugtog, hindi na pasasayawin, DA. Yan ang problema nyo. Tinatrabaho nyo yung trabaho ng Diyos. Kaya kayo marami nakakaaway eh. Alam nyo yung mga pastor na DA ng DA, marami nakakaaway talaga yan. Imbis na palapit ang mga tao sa simbahan nyo, tinataboy nyo palayo. Kasi tinatrabaho nyo yung trabaho ng Diyos. Maliwanag dito na ang trabaho ng Diyos ang magbago ng tao, hindi ikaw, hindi ako, hindi kahit sino man sa atin. Okay, hindi mo kayang i-produce ang karakter ni Jesus sa pamamagitan ng iyong sariling lakas at pamamaraan gaya ng New Year's resolution, pag-attend sa kursilyo, pagpipinitensya, pag-attend sa mga encounters, God's retreat, at iba pa. Kahit umating ka pa ng G12, hindi ka magbabago. Hindi mo kayang i-produce yun. Kasi ang totoo nun, ang pagbabago ng ugali natin, hindi tayo yun, kundi ang Diyos. We are only responding. Nagdidesisyon tayo magbago, ang Diyos ang tutulungan tayo magbago. Ang Diyos ang magpo-provide ng sitwasyon para magbago ka. Doon kayo magtatagpo ng Diyos. Okay? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa. Ayan, linaw. Oh. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano man yung desisyon ng kapwa mo, ano man yung takbo ng desisyon ng kapwa mo, nagagawa ng kapwa mo, desisyon pala ng Diyos yun kung bakit nagkaganon siya. Kaya babagsak pa rin tayo sa all things that work together for good for those who love God, na ang lahat ng nangyayari sa atin, including yung pagkakamali at pagkakasala ng kapatid mo, kalooban ng Diyos yun. At sinabi din diyan, yung Diyos yung kumikilos para naisin natin. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Eto bigyan ko kayo ng halimbawa.
Guys, alam nyo, alam na alam dito ng mga tao na ayoko magpastor. Alam na alam nyo yan. Vlogger ako. Kahit nga yung dating mentor ko, pinagalitan ako dati. Pastor ka eh. Hindi ka lang vlogger. Nasaktan ako ng konti pero totoo nga naman yun. So, ibig sabihin mga kapatid, tama yung sinabi niya, na-realize ko talaga yun. Pero kung tatanungin niyo ako, ayoko maging pastor. Pero alam niyo, later lang. Sumula nung nag-independent tayo, sumula nung nagsolo tong Bride of Christ TV, ano nangyari sa akin? Nagkaroon ako ng kalooban ng bilang isang pastor. Binago ng Diyos ang puso ko. Tanggap ko na pastor pala ako. Hindi pala ako vlogger lang. Kaya simula noon, hindi nyo ba napupuna? Panay na ang Bible study natin, minsan araw-araw, minsan oras-oras. Hindi nyo ba napupuna yun? Ngayon, sinong kumilos nun? Ako ba? Hindi. Ang Diyos ang kumilos, binago niya ang puso ko. Oo, free will tayo guys. Ito ang Diyos kasi hindi niya kinokontrol ang will natin. Ang linaw nga dito, no? Siya yung magbibigay sa puso mo ng iyong naisin. Tingnan yung logic ng verse na to. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin ninyo. Yung naisin ninyo, kaninong will yun? Will nyo ba o will ng Diyos? Magsalita nga kayo, guys. Will ng Diyos, will nyo? Sa amin po, Pastor. Sarili. Will ko. Will ng Diyos. Will po. Will ng Diyos. Okay. So, tama. Naghati kayo ng opinion, pero sabi niya, will ng Diyos, will ng tao. Guys, will ng tao to. Di ba sabi nga rito, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Para naisin mo at isagawa mo ang kanyang kalooban. Kagaya ng nangyari sa akin. Desisyon ko na magpastor. Bagamat nung una, hindi. Ngayon ang tanong, sino nagdesisyon nun? Ang Diyos ba o ako, mga kapatid? Pakisagot nga po. Ako ba o ang Diyos? Ikaw. Ikaw. Ayun po. Kung ako ang nagdesisyon, pero ang totoo niyan, sino nagbigay ng desire sa akin para gawin ko to? Ang Diyos ba o ako? Pakisagot. Si Lord. Ayun po. Ayan. Ibig sabihin guys, ito ang logic. Kung nais kang baguhin ng Diyos, ang gagawin niya, darating at darating oras na naisin mo rin yung nais niya. Ganon kumilos ang Diyos. Okay? Guys, ganito lang yan guys. Ganito lang yan. Para sa mga millennial at mga Gen Z rito, ganito lang yan. Parang boyfriend lang yan. No? Liligawan ka. Una, ayaw mo. Pero darating ang oras, pag na-inlove ka na, ang bandang huli, sino ngayon yung hahabol-habol? O di ba ikaw rin ang hahabol-habol sa nanliligaw sa'yo? O ngayon ang tanong, sino nagdesisyon nun? Yung lalaki ba? Hindi. Ikaw. Pero niligawan ka niya. Ganon din ang Diyos, guys. Tuturuan tayo na gawin yung will niya sa magitan ng kagustuhan mo rin. Ibig sabihin, yung gagawin mo ay hindi ka napipilitan, kundi gagawin mo kasi gusto mo yung ginagawa mo. Okay? Pumalakpak sa Lord na nakakaintindi, guys. Pumalakpak sa Lord. Okay. Ngayon, paano ba gayahin ang ugali ni Jesus? Una, kailangan mo magdesisyon na magbago, guys. Ang nakakalungkot, milyong-milyong mga Kristiyano na tumatanda na walang pagbabago. Bakit? Kasi wala silang intensyon na magbago. Hanggang ngayon, baby Christian pa rin. Hanggang ngayon, hindi marunong tumingin ng pagkakamali niya. Puro pagkakamali ng iba ang nakikita niya. Puro ganon. Hindi na nagbago. Kaya hirap na hirap sa buhay, hirap na hirap sa relasyon, hirap na hirap makipagkapwa. Bakit? Kasi ayaw magbago. Ang tanda-tanda na ayaw pa magbago. Hindi teachable. Laging bulag sa sarili. Hindi nakikita yung sarili niya. Nakikita niya lagi yung kapwa niya. Kaya pag nagkaroon ng mga bagay na hindi pagkakaunawan, laging ang bukang bibig niya, laging mali yung kapwa niya. Mali ka, mali ka, mali ka, mali ka. Tama ko, tama ko, tama ko.
Yun ang magiging mangyayari. Bakit? Kasi ayun yung mga taong ayaw magbago. At tandaan nyo guys, kapag ayaw nyo magbago, wala kayong katahimikan ng pag-iisip, wala kayong peace of mind. Dahil lagi kayo nagkakaroon ng kaaway, lagi kayo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kapwa, at minsan hirap na hirap ka sa buhay sa mga sitwasyon. Bakit? Kasi ayaw mo mag-adjust, magbago. Yun lang yung consequence sa mga taong ayaw magbago. Pero yung mga taong nagbabago, guys, ang payapa ng buhay niyan. Adjusted siya. Nag-a-adjust siya. Okay? So, the process of becoming like Christ called discipleship. Okay? Discipleship tawag dyan. Discipleship, si Jesus, si Lord ang nagdi-disciple sa iyo, hindi pastor, hindi Bible teacher, hindi ganun ang discipleship. Sinasabi ng bagong tipan. Ang discipleship, ang Diyos. Kaya guys, yung mga tinuturo ko sa inyo ngayon, baligtad to sa mga tradisyon na turo talaga. Guys, tandaan nyo guys, sa totoo lang, expect nyo, ang Bride of Christ TV, itong channel natin, expect nyo na kung ano yung maririnig nyo dito, kabaligtaran ito sa mga natutunan nyo talaga. Baligtad talaga, as in exact opposite. Bakit? Kasi ang Diyos kasi ay laging exact opposite. Ang kalooban ng tao ay hindi lagi nasusunod kundi kalooban ng Diyos. Sasabihin mo sa Lord, Lord, ito ang plano ko. Hindi, ito ang plano ko. Laging baligtad kayo ng Diyos. At ang channel na ito, nais ng channel na ito, sabihin yung totoo, katotohanan ko, ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. At nakakalungkot isipin, yung kalooban ng Diyos ay baligtad sa mga plano nyo. Baligtad lagi. Kaya expect nyo laging baligtad ang turo ng channel na ito. Kasi nagsasabi ako ng totoo mga kapatid. Kagaya niyan, ang discipleship pala ay mula sa Diyos, hindi sa tao. Bakit? Ito yun. Kailangan mo na isip magbago, magdesisyon magbago, mag-effort magbago. Lagi ito magsisimula, magdesisyon ka magbago. Kung dati, ayaw mo nang kinokorek ka, nasasaktan ka, pues panahon na magbago ka na. Kailangan ka maging isipin mabuti. Bakit niya sinasabi sa akin to? Ano yung pagkakamali ko? It's about time na dati hindi ka marunong tumingin sa sarili mo. It's about time na ngayon kailangan mo nang tumingin sa sarili mo. Ano ba yung pagkakamali ko? Bakit ganito ang tatay ko sa akin? Ba't hindi kami magkaintindihan? Bakit ganito kami ng asawa ko? Hindi kami magkaintindihan. Ano ba yung fault ko? Ako lang ba talaga, siya lang ba talaga ang mali o ako may fault? Lagi mong titingnan na yung sarili mo. Dapat marunong ka nang tumingin, ano yung pagkakamali ko. Hindi puro pagkakamali ng iba. Dito papasok guys yung word, no? Ito, Philippians 2:12-13, yung nami-misinterpret ng iba na work out your salvation. Ito meaning guys, no? Sabi dito, no? Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and the act according to His, ayun na naman, no, purpose, ang linaw, may purpose. Kailangan mo mag-work out. Guys, ang salvation is to work out your salvation. Hindi nangangahulugan yan na mag-work out ka ng iyong salvation. Guys, English 101, guys. Grammar lang. Guys, di ba pa nag-work out, yung pag nag-gym tayo, di ba ang tawag doon, workout? Amen po ba mga kapatid? Magsabi pa ng amen. 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 Amen po. Okay, pag sinabing workout, yun ang pag-gym. Ang tanong mga kapatid, kapag nag-gym ka, nagpapalaki ka ng katawan o para magkaroon ka ng katawan? Sagot guys. Nagpapalaki ng katawan. Palaki ng katawan. Okay. Ang tanong dito guys, may katawan ka na ba o wala pa? Sagot guys. May katawan na. Meron na po. Meron na po. Maraming salamat. Ibig sabihin existing na. Ganun din dito, may salvation ka na, ligtas ka na. Ang binanggit dyan, continue to work out your salvation. Patunayan mong ligtas ka sa mata ng tao, yun ang meaning dito. Ligtas ka na, patunayan mo na ikay ligtas ka sa mabagitan ng pag-workout ng iyong salvation. Kaya nga binanggit dyan, no, with fear and trembling, may banal na pagkatakot.
For it is God who works in you. At sinabi rito, no, yung pagbabago daw ng buhay natin, yun Diyos daw yung kikilos. For it is God's works in you to will and the act according to His good purpose. Ang linaw, letra por letra, guys. Oh. Ang linaw talaga ng purpose-driven life. Ng purpose ng buhay natin. Ikatlong purpose ng buhay natin, kalooban ng Diyos na magbago tayo. Eto guys isang masakit na katotohanan. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan para ikaw ay magdesisyong magbago. Inuulit ko guys, para magbago ka, hindi ikaw, hindi sino man tao, ang Diyos ang magtuturo sa iyo na magbago ka. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para ikay magdesisyon na magbago. Ngayon, Pastor, paanong paraan ba ako para baguhin ako ng Diyos? Paanong paraan? Ito isa-isay natin. Ano ba ang paraan ng Diyos para magbago ka? Ano paraan niya? Una, syempre, ginagamit niya ang salita ng Diyos. Obviously, ang salita ng Diyos, at kagayang niya, nakikinig kayo ng salita ng Diyos, isa yan sa paraan ng Diyos. Ginagamit niya ang salita ng Diyos, ang Bible, panagbabasa kayo ng Bible. Ginagamit niya yung panonood mo, nang nanonood ka ng preaching sa YouTube, kagaya ng ginagawa ng iba ngayon sa YouTube. At ginagamit din ng Diyos ngayon, oras na to, itong maaring ako, nangungusap ang Diyos sa inyo ngayon. Hindi to aksidente, tandaan nyo, sa purpose-driven life, no one is accident. Walang pagbagay na nangyayari sa atin na hindi kalooban ng Diyos. So, ano meaning nun? May purpose siya. Ang salita ng Diyos, binabago ho tayo niyan, little by little. Nagkakaroon tayo ng information. It starts in our mind. Nababago, nare-renew ang ating isip natin. It is renewing our mind. Ganito pala, ganito pala yung sinasabi ng Biblia na ganito. Ngayon, pangatlo, hindi lang natatapos sa isip ang pagbabago kasi ang salita ng Diyos, binabago niya ang isip natin. Okay? Sinasanctify niya ang isip natin, binabago ang isip natin. Ngayon, what's next? Ngayon, kung ayaw mong makinig sa salita ng Diyos, ayaw mong makinig sa mga payo sa iyo ng mga tao, nagpapa-counsel ka, hindi mo sinunod yung counseling ng pastor sa iyo, o kaya ayaw mong makinig sa mga gantong sermon. Sinasabi na ng Diyos sa iyo through this sermon na dapat magbago ka na, ayusin mo yung relasyon mo sa asawa mo, pero ayaw mong magbago. Ito ang gagawin naman sa iyo ng Diyos, yung susunod, ito. Hindi ka mananalo sa Diyos, may paraan pa rin siya. Ano paraan niya? Ito guys, ang katotohanan. Ginagamit niya ang problema. Ayaw mong sumunod sa Diyos, dadaanin ka niya sa problema talaga para magbago ka lang. Hindi para maligtas, hindi para matuwid sa Diyos, hindi para matuwa ang Diyos, hindi. Kundi para malugod sa iyo ang tao. Para matuwa ka sa sarili mo at ma-improve ang sarili mo para magkaroon ka ng payapang buhay. Tandaan nyo guys, ang problema ay magbibigay yan ng kalakasan sa atin. Pag natapos mo ang isang problema, magkakaroon ka ng tinatawag na pagbabago ng puso. Binabago niya yung puso. Ang salita ng Diyos, binabago ang isip natin, pero yung pagdating sa problema, pinahihintulutan ng Diyos talaga yan para magbago tayo. Totoo yung sinasabi ng perverted. Kaya nga lang, ang problema sa perverted, ang problema daw ginagamit ng Diyos para matuwa daw ang Diyos sa iyo. Yun ang sablay. Ang problema, ginagamit ng Diyos yan, tools ng Diyos yan, para matuwa sa iyo ang kapwa mo. Para nang sa ganun, magandang ugali mo, maging ilaw ka ng sanlibutan. Tandaan nyo guys, totoo yung sinasabi ng Bible, si Lord para siyang manlililok. Tayo yung palayok, hinuhugis tayo ng Diyos. So magitan ng mga difficulties in our life, nangyayari ho talaga yan. Okay? O yung tukso, hindi totoo yan. Ang tukso bilang pagsubok, hindi tayo tinutokso ng Diyos. Mali si Rick Warren. Okay, dalawa lang tayo. So isa-isayin natin. Ang Biblia ay higit na doctrinal guided book. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, lumilika ng pananampalataya, nagdudulot ng pagbabago, panakot sa gawa ng dyablo, dahilan ng himala, nagpapagaling sa mga broken-hearted. Totoo yun.
at nagbibigay ng magandang asal, nagbabago ng sitwasyon, naglalagay ng kagalakan, napapagtagumpayan ng problema. Totoo, pag may salita ng Diyos ka, halimbawa, dumadanas ka lang ng problema, no? Meron kang, sa tingin mo ay problema, maalala mo, ay, sinasabi pala ng Biblia, ganito, Romans 8:28, all things that work together for good. Ayun, pasok. Nagkakaroon ka ng reminder sa sarili mo, no, lahat ng to yung nangyayari sa akin, ikabubuti ko. Kung nasunugan man ako ng bahay ngayon, kalooban ng Diyos to, ikabubuti ko to kasi ililipat niya ako sa isang maayos na buhay. All things that work together for good. Kaya nagiging optimistic ka, positive ka. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos. Okay? Okay. Nagdudulot ng pag-asa, nagbubukas ng kapangyarihan, nagpapalinis ng pag-iisip, at nagagarantya sa kinabukasan. Okay, next. Kaya hindi natin kaya mabuhay kung wala ang salita ng Diyos. Totoo yun. Sinabi sa Bible, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, sa bawat salita ng Diyos. Totoo yun. That's true. Okay. Steps of abiding the Word of God, you must accept the authority. May authority dapat sa buhay mo ang salita ng Diyos. Dapat open-minded ka, marunong ka magpaturo, marunong ka magpakorek. Okay? Mag-research ka rin. Hindi yung asa ka sa pastor. Pastor, kalooban ba ng Diyos yung ginagawa ko? Pumatol ako sa asawa na may asawa. Kalooban ba ng Diyos yan? Mag-research ka, kapatid. Nasa Bible yan. Alam mo na mangyayari sa'yo. Ha? Alam mo na yun. Okay. Okay, so anong mangyayari? You must remember it ang Bible. Maganda yung nag-aaral tayo, di ba? Binemeditate ang salita ng Diyos. At syempre, ina-apply din naman. Okay. Alam na natin yun. Sinabi ng Bible na katalinuhan ng manahimik, di sundin mo yung sinasabi ng Bible, maganda manahimik ka. Di ba? Yan ang mga matututunan mo sa Bible Ang purpose ng Biblia ay sinulat hindi lamang tayo maligtas, kundi para tayo mabago. Okay. So, ginagamit niya ang problema. Sabi rito na magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tabayan na inyong loob, napatunayan ko na. Sinabi na ng Diyos yun, kapighatian. Guys, hindi to kapighatian, persecution to. Sinabi ba? Teka nga. John 16:33. Sinabi ko sa inyo, upang makaranas kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ano yung kapighatian na to? What is this? Tribulation. Meron talaga, guys, tribulation. Sabi niya, no worries kasi I have overcome the world. Meaning noon, kontrolado daw niya ang mundo. Kaya huwag kayo mag-alala kung dumadanas daw tayo ng pagsubok kasi nga siya may control daw noon. Yun ang ibig niya sabihin. He already overcome the world. Pag sinabi nga na overcome niya na ang mundo, ibig sabihin siya na may control ng mundo. Nasakop niya na ang mundo. Kaya ano man daw yung nangyayari daw sa atin, siya daw ay may basbas daw noon, sabi ng Lord. Tama, kasi ang sabi sa Romans 8:28, all things that work together for good. Kaya wag na daw tayong, mag-alala kasi daw napagtagumpayan niya ng sanlibutan. Yun ang meaning noon. Mga minamahal, huwag kayo magtaka kung sa mabibigat na pagsubok ang dinaranas na para bang hindi ito pangkaraniwan. Kasi nga, binabago ng Diyos ang buhay natin. Binabago ng Diyos ang ugali natin. Tingnan niyo mga kapatid, no? Hindi niyo ba napapansin? Totoo naman na ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon mga kapatid, ano man yung mga hirap daw, hirap, kunwari, sige na, hirap na, sabi mo hirap Pero sa akin, di naman hirap ang mga ganyan O sige, hirap, problema. Kaya mga pinagdadaanan niyan, kasi totoo niyan, imposibleng wala kang galaw dyan. Siyempre, desisyon mo yan Ikaw din ang may kagagawan din yan kung ano man yung kalagayan mo ngayon. Pastor, may sakit ako ngayon. Baka hindi ka nag-ingat. Ano yun, bigla lang dumapo sa'yo na nag-iingat ka. Pastor, may diabetes po ako ngayon. Ikaw kasi hindi ka nakikinig noon. Sinabihan ka na ng asawa mo, ng doktor mo. O ngayon, may sakit ka na. Sisisi mo ang Diyos, sabi mo pagsubok. Hindi yan pagsubok, kagagawan mo yan. Buti na lang may biyaya ang Diyos pa rin para malampasan mo yan.
Kasi sinabi ng Diyos, by His stripe we are healed. Buti na lang binigay ng Diyos yung by His stripe we are healed. Kaya kasi alam niyo ng mga tao, magkakaroon ng problema sa kalusugan. Kaya pag nakay Kristo ka na, automatic, panampalatayanan mo na kahit may sakit ka dahil sa kagagawan mo rin. Oh. Di ba mga kapatid, nakikita nyo ba? Pag-isipan nyo guys, yung mga nakaraan nyo, yung mga pinagdaanan yung mga masasakit na pangyayari, aminin na natin, bunga yan ng katigasan ng ulo natin. Aminin na natin. Sino maamin dito na yung mga nangyayari sa kanyang hindi maganda ay bunga ng katigasan, magsabi ng amen. Amen. Amen po. Kaya sabihin natin sa Lord, inaamin ko Lord, na yung mga nangyayari sa akin tapos sa mga masasakit na pangyayari, bunga po yan ng aking katigasan ng ulo. Okay? Kaya tinutuwid tayo ng Diyos. Kaya nga di ba, totoo yung kanta ng lumang song, Papuri Singer, sabi niya, salamat Panginoon, kilala mo ako. O di ba? Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Ano sunod doon? Salamat Panginoon. At sabi ba ron, nagkakaproblema ka? Hindi. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo. O di ba? Give thanks. Tinutuwid ka ng Diyos. Hindi mo pinapasalamatan ng problema. Ang pinapasalamatan mo dito, tinutuwid ka, binabago ka ng Diyos. Pero yung tinuturo ng mga perverted, pati daw problema, salamat daw. Pinagpasalamat yung problema, Diyos ko. Pati yung kabiguan, pinagpapasalamat. Merong kanta nga dati si kilalang singer yun. Sabi niya, Panginoon, salamat po. Hindi mo binibigay ang nararapat sa akin. Kahanga, Diyos ko, pinasalamatan pa yung hindi mo raw binibigay ang nararapat sa akin. Sinabi na nga sa Bible, charito ka. Guys, huwag yung pasalamatan ng problema. Ang pasalamatan nyo, yung tinutuwid kayo ng Diyos sa magitan ng problema na yun. Magkaiba yun. Sa perverted, pinapasalamatan nila yung problema. Tayo mga nasa full grace, ang pinapasalamatan natin, yung tinutuwid tayo ng Diyos. Tinutuwid ka. Yun ang pasalamatan mo, nababago yung ugali mo. So kung ano man yung mga nangyayari sa iyo ngayon, take the opportunity, may binabago ang Diyos sa iyo. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at iniligtas ang mga bagbag na diwa. Totoo yun mga kapatid, no? Tingnan nyo guys, pag broken-hearted ka, yung prayer mo totoo. Lord, tulungan mo po ako, Lord. Nananampalataya ako na all things that work together. Pag masaya ang buhay, kapag hayahay ang buhay, ganun ka ba mag-pray? Diba hindi? Kaya minsan, di naman madalas. Kailangan mong pagdaanan yun, kasi tinuturoan ka ng Diyos sa maging total dependent sa Kanya. Sabi ni Pablo, meron siyang tinatawag na thorn of the flesh, pero ang sabi ng Diyos sa Kanya, ang biyaya ko ay sapat. Sa tuwing ikay mahina, dun kita pinapalakas. When I'm weak, I am strong. Panahon na broken-hearted ka, pasalamatan mo ang Diyos kasi binabago nun yung ikaw. Huwag mo ipanalangin ng baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo. Ang ipanalangin mo, ikaw yung magbago. Ang problema kasi sa ating mga Kristiyano, Lord, baguhin mo po yung sitwasyon ko. Hindi, ikaw ang dapat panalangin mo, Lord, baguhin mo ko. Halimbawa, dumanas ka ng pagiging broken-hearted. Long-term boyfriend mo, 7 years, nagka-break kayo. Masakit yun, alam ko kapatid, masakit yun. Pero the point is, sa panahon na umiiyak ka, sa panahon na nagdadamdam ka, huwag mo ipanalangin yung sakit na mawala, ipanalangin mo, magbago ka. Lesson sa'yo to. Alam mo na kasi may asawa yung tao, pinatulan mo pa. Kaya lesson sa'yo to. Tingnan nyo, no, yung mga nangyayari sa atin, kadalasan talaga tayo may kagagawan din nun eh. Kaya ang nais ng Diyos, dinidisciple ka niya. Yun ang tinatawag na discipleship.
Dinidisciple ka niya na magbago ka. Okay? Ang problema ay pinupwersa tayong tumingin sa Diyos, dumepende sa Kanya imbis man sa sarili natin. Lalo na sa mga early Christians, mga bago-bago pa lang, ay naku, expect nyo na talaga. Maraming dapat babaguhin sa'yo. Tatapyasin ka ng Diyos. Alam nyo yung yung diamond. Pag yung diamond kasi, kinuwayaan, syempre, yan, di ba? Bato-bato yan eh. No? Pero darating ang oras, tatapyasin ng Diyos yan. Yung mga pangit mong ugali, tatapyasin niya yan hanggang sa dumating ang oras, kumikinang ka na dahil nagbago ka na, maayos na ang karakter mo, pwede ka nang humarap sa totoong buhay. Amen po ba mga kapatid? Amen. Dahil ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay, walang aksidente sa Kanya, ito ay sinasadya para sa magandang plano niya sa iyo. Dahil ang bawat araw ng iyong buhay ay nakasulat sa kalendaryo ng Diyos bago Kanya likhain. Lahat ng nangyayari sa iyo ay may tunay na kahulugan. Lahat may meaning sa Diyos. Walang bagay na hindi siya pinalampas sa bawat minuto ng buhay mo, kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, tigilan na natin yung manisi ng tao. Kung meron kang problema sa kapwa mo, huwag mo siyang sisihin mo dito. Yung sarili mo kasi tinuturuan ka ng Diyos. Magbago ka rin. Kung meron kayong karelasyon o kasama sa simbahan o kasama sa anumang trabaho o anumang mga asosasyon, etc., huwag nyo ipanalangin na mawala yung tao ngayon, ipanalangin nyo, kayo yung magbago. Kasi ginagamit ng Diyos yung para magbago ka. Hindi palaging perfect ang kasama. Hindi nyo ba napupuna mga kapatid? Mahabang panahon mo kasama, puro sakit, problema. Pero nung dumating ang oras na natanggap mo na yung tao, kung kailan dumating ang oras na close na kayo, nagkabati na kayo, bigla siyang mawawala, either na mawawala siya sa isang lugar o mamamatay siya o etc. Hindi nyo ba napupuna yun? Bakit? Nagpapatunay na ang nais ng Diyos sa iyo ay matutunan mong mahalin yung mga hindi ka ibig-ibig. Nung naranasan mo na, napagtagumpayan mo na, aalisin na ng Diyos sa iyo kasi tapos na ang purpose niya sa buhay mo. Tapos na ang purpose niya kaya inalis na siya. Kaya di nyo ba napupuna? Ano ba naman to si kung kailan kasundo ko na, tsaka pa lumipat ng bahay, kailang okay na kami, ano ba yan? Namimiss ko tuloy siya. Kaya sa tuwing nagkikita kayo, nagkakamisan kayo, na sinasabi mo, dati kitang kaawing, kasundo na, best friend na tayo, kaya nga lang, malayo ka na, nasa abroad ka na, etc. O maaring patay na. Hindi nyo ba napupuna yun? Hanggat hindi mo napapagtagumpayan na andyan yan, pero pag napagtagumpayan mo na, inaalis na ng Diyos. Ito yung pinakapuso ng lahat. All things, alam natin ang lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Alam natin ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin sapagkat mula't mula pa'y alam ng Diyos kung sino magiging Kanya. At pinili niya, ano daw yung purpose? Para maging tulad ng Kanyang anak. Ang linaw, Christ-likeness talaga ang nais ng Diyos sa atin Sa mata ng tao, na mabagong ugali natin, yun ang goal niya. Magrereklamo ka sa Diyos? Wala. Pagmamayari ka ng Diyos, gagawin niya sa iyo ano man nais niya kasi nilalang ka lang at siya yung lumalang sa iyo. Pero nakita mo naman dyan, ang pangako ng Diyos na lumalang sa iyo, ikabubuti mo ro yung lahat daw ng mangyayari sa buhay mo. Pangako niya yan Yan ang pangawakan mo. Kaya sa tuwing dumadanas ka ng mga difficulties, pangawakan mo yan, ikabubuti ko to kasi hindi ko nakikita yung mali ko Hindi ko nakikita kasi yung mali ko. Kaya pinapakita ng Diyos sa akin yung mga blind spot ko. Para makita ko yung mali ko, ano yung dapat kong baguhin sa sarili ko. Sino panalo? Diyos ba o ikaw? Wala, talo ka. Kailangan mo talaga magbago. At yun ay ikabubuti mo daw, sabi rito. Buti na lang, ganun ang Diyos natin, mabuti. Sabi rito, ang linaw, screenshot nyo itong mga verse, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa. Inaamin ni Pablo, hindi tayo natutuwa pag tinutuwid tayo ng Diyos.
kundi naghihinagpis. Totoo yun, masakit, alam ko. Ngunit pagkatapos yun, ano daw? Mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kapag napagtagumpayan mo na, nabago na, anong sunod nun? Payapa ang buhay. Nung una, asawa mo, pinapatul-patulan mo, pero nung natuto ka magpasensya, natuto ka magpaubaya, alam kong masakit yun, na mag-sorry ka kahit mali siya. Alam kong masakit yun, pero ginawa mo. Ano nangyari? Nagkaroon ka ng pagbabago. Yun pala ang nais ng Diyos sa'yo. At ano bunga daw nun? Adjusted ka na, immune ka na. Nagkaroon ka na ng tunay na kapayapaang bunga na matuwid na pamumuhay. That is the best example na kilos ng Diyos sa mga buhay natin, mga kapatid. Sige, palakpakan natin si Lord. Sabi rito, no, sa tuwing nakakalimutan natin ang pagbabago ng ugali, ang purpose ng Diyos sa buhay natin, malamang mahihirapan ka sa bawat sitwasyon. Maaaring magtataka ka, bakit ba yung nangyayari sa akin to, Lord? Bakit ba ang hirap-hirap ng sitwasyon ko? Kasi hindi mo alam, ang purpose ng Diyos sa buhay mo, isa sa purpose niya na magbago ka. Kaya mga kapatid, yung mga problemang pinagdadaanan natin, ang purpose niyan, guys, ng Diyos, na magbago tayo ng ugali, ang ikatlong purpose ng buhay mo, tinutupad niya sa buhay mo. Kaya dapat tanggapin po natin yung mga difficulties na yan. Kalokohan yung tinuturo ng perverted na, Lord, alisin mo tong problemang to, Lord. Alisin mo to, Lord. In Jesus' name, alisin mo to. Ay, Diyos ko, Lord. Hindi mo alam yung pinapanalangin mo. Ano ka, Diyos? Ang Diyos ang masusunod. Hindi aalisin ng Diyos yan hanggat hindi ka nagbabago. Tandaan natin, ang mundo ay hindi pa langit. Oh, guys, totoo naman yan. Reality yan, ha? Nasa earth pa tayo, eh. Natural talaga. Pag glorified body na tayo, yun. Yun na yung victory. Pero ngayon wala kang magagawa, eh. Okay? Binabago ng Diyos ang ugali natin. Malalaman nyo, pagkatapusan ng purpose-driven life journey natin, malalaman nyo kung bakit nais ng Diyos na magbago ang buhay natin. Malalaman nyo yan. Malalaman nyo rin. Pero sa ngayon, kailangan nyo munang maintindihan na isa sa purpose ng buhay natin, kaya tayo dumadana sa mga difficulties kasi nais ng Diyos na baguhin ka. Okay? Nais ng Diyos magbago ka sa mata ng tao. Nais ng Diyos na maging ilaw ka ng sanlibutan. Nais ng Diyos yun. Hindi para matuwa ang Diyos, hindi para maligtas ka, hindi para ikaw maging matuwid o anuman sa mata ng Diyos. Hindi. Labas ang Diyos sa pinag-uusapan natin. Nais ng Diyos na sa mata ng tao, buhay na buhay ka. Nais ng Diyos na makita ng mga tao na si Kristo ay nasa iyo talaga, kahit sa mata ng tao. Pumalakpak po tayo sa Panginoon. So anong dapat mong gawin sa panahon ng problema? Alalahanin natin na may planong maganda ang Diyos. Laging magpasalamat daw. Laging i-meditate ang Romans 8:28. O yan guys, oh. Guys, ito maganda guys, oh. Magpasalamat. Pero pag naiintindihan mo yung Romans 8:28, magagawa mo ng laging magpasalamat ng walang kahirap-hirap at lagi mo iniisip na maganda ang plano ng Diyos. Kasi lahat ng yaan ay nasa Romans 8:28. Kaya nga ang theme song ng Bride of Christ, na favorite verse natin, para magkaroon tayo ng lakas ng loob dito sa buhay natin. Romans 8:28, lagi mong ipasok sa isip mo yun. Na ano man yung nangyayari sa iyo, kalooban ng Diyos yun. Para sa ikabubuti mo daw. Hindi para sa ikakakasama mo. Kaya kung ikaw ay maharap sa problema, itigil mo na ba't ako, kundi ano ba ang dapat kong matutunan. Ayan. Huwag ka nang tanong-tanong, ano ba't ako? Ba't nangyayari sa akin to? Hindi, tigilan mo na yan. Ang tanungin mo, ano ba yung dapat kong matutunan? Ano ba? Di ba? So sabi rito, no, God is interested in your character rather than your comfort. Yan yun. Paano ka magkakaroon ng komportableng buhay kung hindi maganda ugali mo? Kaya ang nais ng Diyos para komportable ang buhay mo, babaguhin niya ang karakter mo para magkaroon ka ng peace of mind. Para yung susunod na word dito, magkaroon ka ng mapayapang buhay, komportableng buhay. O, ito pa, no? Kasi kapag ang sitwasyon ay ayaw magbago, baka tayo ang binabago. Ayan. Kape-pray mo magbago ang sitwasyon mo? Hindi.
Hanggat hindi ka nagbabago, hindi aalisin ng Diyos yan. Okay? Dapat maintindihan natin yan, ha? Biblical na biblical. So, anong big idea? In Christ, you were transformed in Christ-likeness. Yan ang meaning ng totoong discipleship. Yan ang totoong meaning ng Christ-likeness ayon sa pag-aaral po natin, mga kapatid. Kaya itong purpose-driven life talaga to, talagang life-changing to, tapusin natin to. Itong 5 na to, itong 5 purpose ng buhay natin, maintindihan natin yan, guys. Tinan nyo, after nitong 5 na to, magkikita nyo yung buhay nyo, ang laki na pala ng pinagbago ng buhay nyo, life-changing talaga. Ako nabago, pananaw ko dito nabago lahat Kaya kung ano man yung mga napapangaral ko sa inyo, halos lahat galing dito yan, guys. So salamat sa Panginoon, sorry po, medyo humaba ang usapan, talaga mahaba po ang purpose-driven life. Remember, ito ay 40 chapters, hinati ko lang sa 6. Minadali ko lang, inayos ko lang, kinonsize ko lang para ma-cover up natin lahat. Pero kung iisa-isay natin yan, 40 days po yan, mga kapatid. Sige, palakpakan natin si Lord.